Isang magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Dito tayo ngayon sa bayan ng Buwak sa lalawigan ng Marinduque. Nasa harap tayo ng Blue Building. Matanong ko lang po, ano po ba yung mga magagandang experience niyo na pagsakay sa aming tricycle, papasok at pauwi ng trabaho? I-share nyo naman po yung magandang experience natin sa pagsakay po natin sa ating mga tricycle. Ang mga opinyon, pananaw, at impormasyong ipinahahayag sa video na ito ay para lamang sa karanasan at pagsasabuhay bilang isang pambablikong driver. Kami ay nagbibigay ng pasintabi sa kinauukulan. Sa mga pahayag na ginawa sa video na ito, kami ay di nagbibigay ng anumang garantiya hinggil sa kawastuhan, kumpletong impormasyon, o nilalaman na matatagpuan dito. Tandaan na ito ay isang opinyon o karanasan lamang at maaaring hindi ito sakop ang lahat ng mga posibleng sitwasyon. Isang magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Dito tayo ngayon sa bayan ng Buwak sa lalawigan ng Marinduque. Nasa harap tayo ng Blue Building. Ang for today's video nga pala natin mga kaprobinsya ay kung makikita nyo sa ating likuran, maraming tricycle. At yan po yung isa sa pangunahing sinasakyan ng mga taga-probinsya dito sa Marinduque. Dahil ang tricycle po ang pinakamaraming pampasada bukod maliban po sa mga jeep na ninyo na nakikita sa ating screen. Mamaya mga kaprobinsya, pupunta tayo sa mga bawat terminal kasi i-interview natin yung mga driver magkano po ba yung kinikita nila sa bawat araw ng paglabas ng kanilang tricycle. So samahan niyo ako mga kaprobinsya dahil pupunta tayo doon sa pilahan ng mga tricycle para interviewin kung ano yung kalagayan ng biyahe nila sa araw-araw. So magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Nandito pala tayo ngayon sa pinaparadahan namin sa barangay ng Crossing, Kanto ng Kawit. Dahil mamimikap kami ng pasahero papuntang bayan. Sa video na ito mga kaprobinsya, itatanungin natin yung ating mga pasahero. Ano ba yung masayang experience nila sa pagsakay sa pang-araw-araw sa aming mga tricycle papuntang bayan? So tara. Sir, magandang umaga. Bilang paggamit o pagsakay nyo po sa aming mga tricycle sa pang-araw-araw, papasok at pauwi ng inyong tahanan, ano po yung mga masasayang experience nyo po na na-experience sa aming mga tricycle? Okay naman sila magmaneho? Okay naman po kuya. Ayun, sige sir, thank you po. Ma'am, magandang umaga. Sa pang-araw-araw po na pagsakay ninyo sa aming tricycle, papuntang bayan at pauwi ng tahanan, kamusta naman po yung magagandang experience natin? Experience kasi parang normal lang naman po, like yung minsan may parang traffic na gano'n. Kasi minsan nalilate po dahil sa mga pasahero po na hinihintay. So yun lang. Ma'am, last question. Yes. Bukod po sa magandang experience, siyempre meron pong negative side sa aming mga driver pagsakay sa tricycle. Ano po yung bad experience na na-experience nyo po sa aming mga driver ng tricycle? Ay, so far wala po. That's good. So ma'am, thank you for your time and so hope na mapanood nyo pang ating video. Thank you po. Araw po, sir, yung isang pasahero po tatanungin natin. Sir, matanong ko lang po, ano po ba yung mga magagandang experience niyo na pagsakay sa aming tricycle, papasok at pauwi ng trabaho? I-share nyo naman po yung magandang experience natin sa pagsakay po natin sa ating mga tricycle. Alam mo itong Kabutuda, napakaganda ng serbisyo. Dahil pag may nawawala na naiiwan na mga payong kung ano man, binabalik. Dahil nakaranas ako ng gano'n binagsakin yung payong. Yun po yung isang napakagandang point, ano. Pero sir, siyempre bukod po dun sa pagiging magandang karanasan natin, ay nais din po naming malaman, ano po ba yung mga hindi nyo nagustuhan sa mga, hindi lang po sa amin, kundi sa iba pang mga tricycle driver, ano po yung mga hindi nyo po nagustuhan o pangit na karanasan na inyong naranasan dito? Wala pa ako na-encounter na na hindi maganda, lahat ay maganda. Nakakatawa naman mga kaprobinsya. Yan nga talaga nakakatawa kasi ang mga driver dito sa Marinduque talagang napakababait po, no? Basta sa Marinduque niyo po mababait talaga yan. So sir, maraming salamat po sa time na ipinagkaloob niyo po sa akin.
sa ating saglitang interview. Ayan, salamat. Ngayon naman mga kaprobinsya, itunguhin natin yung mga ibang driver sa kanilang terminal at kausapin natin at kamustahin sila. So magandang araw mga kaprobinsya. Nandito tayo ngayon sa Toda ng TMD Toda at kakamustahin naman natin yung biyahe nila sa ngayong kalagayan na dumadami na talaga yung mga tricycle dito sa bayan ng Buwak. Tanungin natin si Kuya Marlon. Kuya Marlon, matanong ko lang, ilan po ba yung kinikita ninyo sa kada araw na paglabas ninyo ng inyong tricycle? Yung sabi pong nakita maghapon na yan, inaabot na lang po ngayon ng 400 piso maghapon. Parang minimum na lang kung ano, no? Minimum na lang. Walang sumusobra. Wala. So kung mapapansin mga kaprobinsya, ito lang yung tricycle dito, kukunti lang sila. Kaya ganun kalakas yung kita nila. Pero sa mga ibang Toda ay lilinawin natin sino ba yung mas malaking kita kumpara dito sa kanila. So Kuya Marlon, last question. Gusto mo ba na magkaroon pa baga tayo ng magandang pwesto dito sa ating kinalalagyan ngayon? Kung makikita niyo mga kaprobinsya, ito yung paradahan namin. Yan, street po yan, seaside. So dito lang po kami, wala kaming pakanlungan. So ano lang po yung masasabi nyo sa kalagayan ng pilahan natin ngayon? Mainit. Ayun, talagang napakainit. Napakahirap na sitwasyon namin dito. Napakainit talaga. Hindi namin maintindihan kung paano ang pagkuha ng pasahero kasi sa dami ng tricycle na naparada dito, nakikipagagawa pa kami sa pila. Ang mahirap kasi nito sitwasyon na ito, minsan may mga paparada dito, galit pa sa amin. Dapat talaga sa tricycle, dapat lamang talaga naman ang pilahan na ito para sa Toda. Ang problema, mga private, nagagalit pa sa amin dito. Sila pang matapang. Sila pang matapang. So nandiyan naman po yung mga enforcer natin para itabo yung mga hindi dapat pong marking dito, no? So nakikita naman natin na ginagawa naman ng mga enforcer natin yung trabaho nila. At mga kaprobinsya, napakainit doon sa pinagsusutingan natin sa karsada. Dumaan muna ako kay Kaamos at bisitahin natin yung kanyang tindahan. Number 17 sa Blue Building, napakasariwang bigas. Mga bagong pagiling yan kay Kaamos. Ayan, napakaganda mga bigas niyan. So may kamahalan talaga pero hindi kayo mabibigo sa lasa niyan. Ito nga pala yung nagmamayari niya, si Kaamos. Ayan, dito kayo bumili ng bigas sa number 17 Blue Building. Mainit pag bagong saing, malamig pagbahaw. Yo! Sa mga gustong umutang, ayan, mayroon tayong pautang dito, 3 gigs. Umaga, tanghali, hapon ang bayad. Hapon mo makukuha yung bigas. Napakaganda. At habang papunta tayo sa iba pang mga Toda, ay nadaanan natin si Tropa. Napakasipag magtinda niyan at kahit kainitan ay lumilibot yan dito sa bayan ng Buwak. Ano pinta mo ngayon? Ay, medyo meron na rin konti. Ayun ang pinakamaganda. Hindi wag lang mawalan. Kakabuhay rin. Tara na mga kaprobinsya, ikot na tayo. At ang sunod ko naman pinuntahan mga kaprobinsya ay yung grupo ng Cab Toda dito sa Malusak, Buwak. Magandang araw mga kaprobinsya, nandito naman tayo ngayon sa Cab Toda. Isang grupo din ng samahan ng tricycle na bubiyahe ng seaside. Kakamustahin natin yung kanilang kalagayan nila sa bawat araw ng paglabas ng kanilang tricycle. Kuya, ano pangalan niya? John Ray. Ayan, Kuya John Ray. Ayan, matanong ko lang po. Magkano na po ba ang kinikita natin ngayon sa pang-araw-araw na pag lumalabas tayo ng ating tricycle para bumiyahe? Ay, pag maghapon at maganda-gandang biyahe, mga 600, siyempre, baboundary pa, magagas pa. Hindi naman akin tricycle, kaya... So, bali yung labas na, magkano yung naiuwi po ninyo? Naiuwi ko yung mga, minsan 400, 500. Pero pwede na, parang minimum lang, ano? Ay, pwede na sa dito kasi, minsan naman nakakalibre din naman ang ulam pag sa dagat. Pero bukod doon ay may isa pa pong katanungan. At patungkol po naman dito sa ating pilahan dahil nga hindi maganda ang pakiramdam. So ano po yung mga gusto mong maidagdag o ma-improve doon sa ating pilahan ng mga tricycle? Ay kailangan doon sa gitna, may silungan. Kasi sobrang init. Kailangan natin ng bang silungan para sa mga pasahero din. Yun. Silungan, saka siyempre magandang pila. Magandang pilahan. Saka dapat accurate yung pilahan, hindi palipat-lipat. Naguguluhan din yung mga pasahero kung saan sila pupunta At ngayon naman ay mapunta tayo sa isa sa pinakamalaking grupo dito na bumibiyahe ng tricycle, ang Bitroda. Tara mag-interview tayo dito. Yan, isang magandang araw mga kaprobinsya. Nandito naman tayo sa Bitroda. At tatanungin natin si Kuya. Nalapitan natin siya, nakakayaman pero kailangan natin magtanong pa sa kanila. Kuya, magkano na po ba yung kinikita natin ngayon sa kalagayan ng biyahe natin ngayong panahon na ito?
Ay sa amin dito sa Bitroda, hindi naman kami pare-parehas ng inakita sa pang-araw-araw. Siguro may sa araw-araw may 400, meron may 3. Mahirap kasi ang biyahe. Lalo na kahit ngayong may pasok, bihira din ang nasakay sa amin kasi maraming tulad na may prangkisa na maraming naglalambang-lambang pero kami nagatiis sa pila. So maghapon siguro 6 na pila maghapon, 5. Eh 7. Hindi nga pare-parehas siguro pag matyaga ka sa pagbiyahe. Siguro makita ka ng medyo maganda-ganda. Oo. Ayun, na-read yung mga kaprobinsya yung kalagayan ng mga driver natin dito sa Marinduque. Ngayon, isang tanong na lang kuya. Ano ba yung mga nararanasan natin sa pilahan natin sa ngayon? Yung kung saan kami na pumipila tulad ngayon mahal na araw. Hindi na naman namin alam kung saan kami mapesto. Ang central parking namin sa Ilog ngayon, mawawala na naman kami doon. Mawawala na naman kami dito sa gitna ng bayan. O siguro dito rin kami pero pahirapan ng pagpasok. Tawag-tawag ng padalwa-dalwa. Ganun lang. So, wala na po. Oo. Ayun mga kaprobinsya, nakausap natin yung isa sa member ng Bitroda. Tama po? Bitroda. Ayan, kaya salamat po sa kanila cooperation sa ating vlog. And kuya, salamat. Salamat. Salamat po, salamat. At ngayon naman mga kaprobinsya ay tungkuhin natin yung isa sa pinakamalaking grupo din dito sa bayan ng Buwak, ang Martoda. So isa rin ito sa pinakamaraming grupo. So tara. Mga kaprobinsya, mapunta naman tayo dun sa terminal ng Martoda. Yung Martoda nga pala yan yung isa sa pinakamaraming membro na tricycle dito sa bayan ng Buwak. At mag-i-interview tayo dun ng ilan sa mga membro patungkol sa kanilang biyahe. Magandang araw po sa mga membro po ng Martoda. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang araw, magandang hapon. Kamustahin ko lang po yung biyahe nating mga driver. Ayan mga kaprobinsya, dito po ito sa bayan ng Buwak. Ang Martoda nga po pala ay isa sa pinakamaraming membro na bubiyahe dito sa bayan ng Buwak. Kaya kakamustahin po natin yung kanilang biyahe. Kaprobinsya, sa ngayon pong biyahe natin, napakababait ng Martoda, nakikinig sila lahat. Sa biyahe po natin, yung kalagayan po ng biyahe natin ngayon, kakamustahin ko lang po, magkano na po ba yung kinikita natin? Dahil napakarami na po natin ngayon na bumibiyahe. Mula kayo ng alas 6 hanggang alas 12, naka-250 na ako. Ay mga kamay pa makaka-100. So bali sir, ang ano ko lang, yung pinakalinis na natin na naiuwi sa maghapon. Siguro 400 lang. Talagang hindi pa rin talaga halos sasapat, no? Kulang pa rin. Mahirap pag 3 ang kasama. So isang katanungan na lang po, no? Ayan po yung mga Martoda, no? Mga kapwa natin driver yan. Isang katanungan na lang sir, ano? Ano ba yung mga nararanasan natin dito sa bayan ng Buwak sa pagpila natin sa gitna ng bayan? Ay, traffic sa umaga tsaka sa hapon. Traffic. Bukod po sa traffic ay ano pa? Pasahero pati yung maraming mga lawin-lawin. Yun ang kadalasan pa nagpapan dyan. Kami mga nagabayad sa kwan, nawala kami ng pasahero dahil sa mga nag-ikot-ikot dito sa atin. Isa talaga sa problema mga kaprobinsya, yung mga may prangkisa naman sila pero hindi sila pumipila. Sinisilat nila yung mga nagtsatsaga dito. Isipin niyo mga kaprobinsya, ang daming nakapilang tricycle dito sa Parang. Tapos yung mga may prangkisa naman sila, so karapatan nilang bumiyahe. Pero kawawa naman yung nagtitiis at nagpapalipas ng oras din sa ilog. Hindi naman natin sila pwedeng pagbawalan. May kaldero din silang tanag. Kaya nga. Kain din sila kaya. So mga kaprobinsya, pagmasdan niyo yung mga Martoda, napakababait po nila dahil may bisita sila. Hindi naman tayo gaanong kakilala pa pero mapagbigay po sila sa mga gandang pagkakataon, no? Napakatahimik po ng kanilang samahan at napakaayos po. So mga kaprobinsya, hanggang dito na lang. Ipapakilala ko nga pala, in-interview pala natin yan si Andrew Magpili. Yan. Yan po pala, ikaw po, ako din vlogger yan. Nandito po sa screen yung kanyang profile. Ayan. Pasupport mo ang Andrew Magpili. Sa pagdadagat ng aking content. Isa sa mga Toda rin. Mga kaprobinsya, nandito naman tayo sa grupo ng Kabotoda na kung saan ay isa rin ako sa membro ng Toda na ito. So tatanungin natin yung isa kong kamembro na nandito sa tabi natin, si Sir Al. Magkano na ba yung kinikita niya? So tanungin natin si Sir Al. Sir, sa ngayon, magkano na po ba yung kinikita natin sa pagbibiyahe ng tricycle? Gayong napakarami na po ng bumibiyahe sa bayan ng Buwak.
Ang kinikita ko po ngayong maghapon na ito ay ang pinakamalaki ko pong kinikita ay 400. Ang pinakamababa kong kita ay 350. Tapos babawasan pa po ng minsan po nang babawas pa po ako ng panggasolina, minsan hindi po para makapagbigay sa aking pamilya. So kung 400 babawas pa tayo ng gasolina, talagang medyo mababa no. So hindi sasapat sa pamilya kung hindi tayo didiskarte. So isang katanungan na lang Sir Al. Ano ba yung mga nararanasan natin kapag pumipila tayo doon sa gitna ng bayan? Ang unang experience ko po diyan sa pagpipila po sa bayan, sobrang tagal po ng alisan po namin kasi sa gawa pong mahina po talaga ang biyahe namin dahil sa sobrang dami na rin po namin. Minsan po ay nakakadiskarte po rin po kami. Kaso nga po ay marami po kami kalaban pagdating po sa pagbabalik po ng bayan. At yun nga mga kaprobinsya, yung isa sa naging problema sa huli nating natanong, sa daan nga daw ay maraming kalaban. Yung may mga prangkisa ay hindi pumipila at lumalabang. So hindi natin mapipigilan dahil karapatan po nila magbiyahe. So madagdag ko lang na isang katanungan dahil kaibigan ko naman 'to yung interview ko. Gusto ko lang matanong sa iyo na Sir Al, gaano ba kahalaga ang pagiging isang tricycle driver para sa iyong pamilya? Para sa akin po ang mas mahalaga po talaga ang paghahanap po pagta-tricycle driver. Kasi dito ko po binubuhay po ang aking pamilya sa paghahanap ng tricycle driver. Kahit papaano, may nakakaraos din po kami pang araw-araw. May kita din po kami pang araw-araw at nakakasurvive po kami sa pagkakain sa aming pang araw-araw dito. Ayun mga kaprobinsya, napakinggan natin yung kasagutan ni Sir Al. No? So bilang isang tricycle driver kagaya ko, yan dito ko rin po kinukuha yung aming pang araw-araw na kita. Minsan po ay talagang umuwi tayo na pambili lang talaga ng bigas yung kinikita natin. Bukod po doon, gawa ng ako po ay nakikiboundarihan lang at nangangarimwan sa ibang tao para magbiyahe. So ito po yung mga napanood nyo, ito po yung mga experience ng mga kapwa ko driver dito sa bayan ng Buwak. Pinakita po namin sa inyo yung mga sitwasyon po namin. Kaya po bilang isang tricycle driver, kami pong lahat na nandito, 10 ng aking mga kasamahan at ang mga na-interview natin, proud po kami na mag-isang tricycle driver at pinagmamalaki po namin yan. At pagsapit mga kaprobinsya ng rush hour ay heto na, naglalabasan na ang mga estudyante at iba't ibang mga trabahador sa kanilang mga trabaho. At sa paglabasan ng iba't ibang trabahador at mga estudyante ay hindi talaga maiwasan na magkaroon ng traffic kasi dumadami na rin mga kaprobinsya yung volume ng sasakyan kasi yung iba natin mga trabahador ay may kanya-kanya rin silang mga sasakyan. Kung kaya't yan din yung nagiging sani kung bakit dumadami ang ating mga sasakyan kaya nagkakaroon ng traffic. Bagaman nandyan naman ang ating mga traffic enforcer at ginagawa naman nila yung kanilang trabaho, ay gumaganda ang daloy ng trapiko dito sa bayan ng Buwak. At mga kaprobinsya, ito nga pala yung isang sakripisyo na ginagawa namin mga driver dito sa amin sa Kabotoda. Kasi pagsapit ng rush hour, katulad po ng gantong labasan ng mga estudyante, bumabalik po kami ng walang laman galing po sa Kawit. Mabalikan lamang po yung mga pasahero na naghihintay po ng serbisyo namin dito sa aming terminal. Tuwing hapon po ay pasortihan kami na makakuha ng pasahero pabayan, bagaman lahat po ng tao sa gantong oras ay puro pauwi na at kukunti na rin yung papunta ng bayan. So sa pagkakataong ito ay natatanggap naman po namin, tanggap na namin yung gantong sitwasyon kasi nga dahil public servant po tayo, bilang driver, public transport driver ng mga tricycle, ay kailangan po nating pagserbisyuhan ang ating mga mananakay para makauwi ng ligtas sa kanilang pamilya. At mga kaprobinsya, dahil nakaabot ka nga po sa dulo ng aking video, hinihiling ko sana na i-share mo din ang video na ito para mapanood ng iba pa nating mga kaprobinsya. At muli po ay ako ay nagpapasalamat sa aking mga followers, yung mga nagsosuporta sa mga video natin na nandyan pa rin hanggang ngayon ay sumusuporta. Nagpapasalamat po ako sa inyo ng taos puso kasi hindi ko po maaabot ang gantong sitwasyon kung wala po kayo. Maraming salamat kaprobinsya.